Opisyal lang ipinasara ng mga otoridad ang resort sa Aurora kung saan nalunod ang dalawang Ateneo student-athlete. Nakapaskil na ang isang work stoppage order sa resort kung saan nagsagawa ng team building ang Ateneo Blue Eagles basketball players na nauwi sa pagkasawin ni Rene Baterbonia at Divine Adili. June 10 ang unang beses na nagtungo ang Billionaire News Channel sa resort. Nakausap pa natin ang security guard nito matapos ang ocular inspection ng mga otoridad. Voluntaryo nagsarado raw ang resort matapos ang insidente. Pero nang lumabas ang findings ng Dipakulaw MDRRMO, Municipal Tourism, Barangay Lipit, Business Permit Licensing Office at Coast Guard na nagsasabing maraming kakulangan ng resort pagdating sa medic, signages at professionally trained lifeguards, ipinag-utos na ang pagpapasara ng resort. Eksklusibo nating nakausap ang caretaker ng resort na tumanggap ng nasabing stoppage order gabi ng June 11. Nakasobre po? Ano po yung laman po nun, sir? Open po. Anong stoppage na po yan? Tas mga ano oras po kaya, sir? Mga 7 na. Nakapost na rin sa Facebook page ng Dipakulaw LGU ang naturang pagsaserve ng stoppage order. Batay raw sa pagsusuri, lumabag ang resort sa ilang ordinansa ng bayan pagdating sa seguridad ng tabing dagat, lalo na para sa tourist destinations. Bale, pagkabigay po nun effective temporary closure. Oo. Sinabi po ba hanggang kailan? Wala naman sinabi sa mga basta close po. Nakausap din natin si Roel Biag, isa pang caretaker ng katabing resort ng Hermanos Leisure Farm. Pinaliwanag niyang delikado ang alon ng dagat. Papansin nyo lang po siya na banayad po yung alon niya, pero yung agos niya sa ilalim ng tubig is malakas. Ang sabi kasi parang naglalakad lang naman daw sa mababaw na part. Actually, ang sabi bewang lang. Opo, ganun po talaga yan. Tapos parang bigla na lang may part yata na Malalim po yung part na yun. Sabi ni Roel Biag, lumilipat din daw ang rip current, kaya kahit yung mga nasa mababaw ay maaaring matangay rin sa ilalim. Sa report mula sa investigasyon ng composite team, nakasaad na marami ng insidente ng pagkalunod sa lugar. Mayroon na rin daw trained rescuer na nasawi ilang taon nang nakararaan. Mapapansin ding nakataas ang ilang pulang bandila, ilang metro malapit sa resort. Ibig sabihin daw nito, bawal lumangoy o mangisda sa ereyang iyon. Ayon kay Dipakulaw Mayor Danilo Tolentino, hindi naman daw makaka-apekto sa turismo ng lugar ang nangyaring insidente. Paalala na lang niya sa mga turista, palagyang magbasa ng mga signage at makipag-coordinate sa LGU kapag may gaganaping water activity. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Kulang na kulang. Ganyan inilarawan ni VP Sara ang tugon ng Ateneo de Manila University sa pagkalunod ng dalawang student-athlete nito. Ayon sa bise, nagkulang ang paaralan sa pagpaliwanag at pag-abot ng tulong sa mga pamilya ng mga biktima. Suportado rin ni Duterte ang panawagan para sa hustisya at sinabing posibleng mapanagot sa batas ang institusyon. Pakiramdam ko, kulang na kulang yung response ng Ateneo sa nangyari. Hindi lang kay Rene, no, doon din sa isang foreigner na player din ng Ateneo na namatay. Dapat kasi sa mga ganyan na mga panahon ay nauuna yung pag-reach out nila sa pamilya at pagpapaintindi sa pamilya kung ano yung nangyari.